magandang gabi. And for today's video, naisip ko lang mag-vlog. Kasi nakita ko to nung mga siguro couple of weeks ago na yung about sa mga kasi parang sinearch ko kasi na kung ilang percent ba ang divorce rate ng mga parents with autistic kids. Tapos may nakita akong post sa isang parang anonymous siya. Tapos nag-post siya ng tungkol sa gusto niya daw i-divorce yung asawa niya kasi meron daw silang 2 moderate autistic kids. Same sa amin. Tapos, mga 4 and 5 years old din sila. Kaya, di sabi ko, teka lang, basahin ko nga to kung anong sasabihin niya, ganun. So, yung post niya, sabi niya doon, 10 years na sila ng asawa niya. Yay! Tapos, yung mga anak nila is 4 and 5, na isang lalaki at isang babae. Tapos, sabi niya doon, ang tanong niya actually is ganito. Sabi niya, yung pinaka-post niya is parang, meron na bang nag-divorce? Meron na bang nag-divorce dahil may mga anak silang autistic? Yun yung tanong niya. Tapos, or yun yung parang title ng post niya. Tapos, sinabi niya yung dahilan kung bakit niya natanong yun. So, sabi niya, mga bata pa sila. 29 yung asawa niya, tapos yung siya is 31. Tapos, sabi niya parang yung mental health niya nadidestroy na dahil nga dun sa parang kakaalaga sa mga anak niyang autistic. Very occupied silang family. Uma-attend sila sabi niya doon, parang lahat na ginawa ko para sa mga anak ko. Yun yung feeling niya ha. Ginawa niya daw para sa mga anak niya. Yung mga pinaturuan ng mga basic skills. Yan, basics, diba? Yung mga toilet, yan, basic skills, kung paano magsapatos. Tapos, nag-spend sila talaga ng pera para ipa-therapy, ganyan. May language, speech therapies. Tapos, meron pa silang parang weekends therapy, meron pang weekdays therapy. Tapos, pinapakain naman daw nila ng organic foods, lahat ng healthy foods, nutritional supplements, ganyan. Pati yung kung ano-anong oxygen therapy na to, na tinry nila yung mga, yung mga nagpo-post na dahil sa, metallic chuchu, ganun, nawala daw yung autism ng anak niya, yung parang ganun. Dinayet niya daw ng walang, parang, mercury? Basta yun. Sabi niya dito, nothing works. Ang hindi niya maintindihan, hindi niya matanggap siguro na yung mga anak niya, ang autism ay panghabang buhay. Kumbaga nandun na yun sa mga bata. Panghabang buhay siya. Yun ang autism. So, sabi niya, feeling ko nandun na ako sa dulo ng PC ko. Hindi ko na kaya. Lalaki to Hindi niya na daw kaya, wala na, lack of improvement, lack of learning, walang ganun yung mga anak niya. Tapos, na-isolate na nila yung sarili nila from friends, hindi na sila pumupunta sa kung saan saang mga party. Tapos, yung mga anak daw ng mga kaibigan niya or mga nasa paligid niya, parang mga antatalino daw, alam daw yung ginagawa. Tapos, nandun na siya sa point na pati yung silang dalawa na mag-asawa, nagte-therapy na. Tapos, dumating na siya mismo sa point na
pag umuwi yung mga anak niya galing sa therapy, sa scheduled therapy ng weekends, umaalis na siya dun, umaalis na siya. Kumbaga, iniiwasan niya na yung mga anak niya kasi ayaw niya na nung parang ina-avoid niya yung ayaw niyang marinig yung sigawan, yung mga autistic behaviors, yung mga sigawan, yung mga, kasi maingay minsan ng mga autistic yung nag-i-steam kasi sila gamit yung voice nila or talon ng talon, tas habang tumatalon, sumisigaw, tapos pag hindi nila ma-communicate yung gusto nilang sabihin, sumisigaw. Tas meron yung iiyak ng iiyak, hindi mo alam bakit umiiyak. Yung pala kailangan niya mag-regulate, hindi niya ma-express yung emotions niya, kaya kailangan niyang tumalon ng tumalon, kailangan niya sumigaw. So, ito, na-depress na yung lalaking to, na parang pati yung asawa niya naapektuhan na sa depression niya. Pati asawa niya nawawala na sa mood. Kasi syempre, alam mo ganun yun eh, yung pag isa ka lang na parang ikaw lang yung nag-aaruga, tapos yung isa parang ayaw, naiirita na may ganung ingay. Kunwari ako ayoko din na naiingayan si Macho, ganun. Ayoko siyang nadadamay. Parang sa palagay ko, ayoko siyang madamay sa kumbaga sa sitwasyon. Parang ganun yung feeling kasi nun. Ayaw din ng mga asawa namin. Ayaw din ng mga asawa nyo na maingayan kayo. Kasi once na maingayan kayo, syempre naiistorbo kayo, nagpapahinga kayo, nagtatrabaho, kayo na nga nagtatrabaho, di ba? Ayoko din yon. So, siya, ang ginagawa niya, lumalabas na siya ng bahay, ganyan, umaalis, pumupunta na lang sa car, ganyan. Kasi nade-depress na din siya na, parang, ayaw niya nang maging around doon. Alam mo yung, yung feeling niya, sawa na siya sa sitwasyon niya na parang wala nang exit. Ganon yung pakiramdam niya, feeling ko. Tapos, pati trabaho niya naapektuhan na daw. Kaka-search niya ng medical treatments para sa autism, parang hindi na rin siya nakakapasok, ganyan. Kumbaga, gusto niyang magkaroon ng solusyon, yung autism. So, siguro, naiintindihan ko siya sa part na yon. May part na naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Tapos, siya, ang ginagawa niya, meron naman daw silang dates. May dates pa rin sila ng asawa niya. Every 2 weeks, dinadala nila yung mga anak nila sa parang grandparents. Kahit 2 to 3 hours na babantayan yung mga anak nila. So, after 3 hours, susunduin na nila yung anak nila. Which is sa kanya, parang ayaw niya na, trauma na siya. Ayaw niya nang sunduin. Parang, hay, ito na naman. Ayoko na nito. Ano ba yan? Susunduin pa natin yung mga yan. Alam mo yung parang, ang tag dito? Yung ayaw, gusto mong tumahimik yung mundo mo. Ganon yung feeling niya. Kahit na, alam mo yung, etong nagsulat na to, nang nararamdaman niya, napakalakas ng loob niya. Kasi, sa mga sinasabi niya, maraming magbabash sa kanya na parents na ng autism, ng autistic kids. So, sinabi niya naman dito na hindi ako proud dito sa nararamdaman ko, pero gusto ko lang sabihin. Gusto ko lang i-express yung sarili ko, parang ganun. Parang nire-resent niya na yung mga anak niya na parang, oo nga, sila, mga inosente sila, hindi nila yung kasalanan, ganun. Tapos, eto siya, pagod na siya, nagre-reklamo siya na, bakit kasi ganyan yung mga anak ko, mga ganyan, bakit pa kasi nandito, parang nagiging miserable yung buhay namin, yung sitwasyon namin dahil sa kanila, yun yung nasa isip niya. So, dun niya naisip na gusto niya nang makipaghiwalay sa asawa niya, gusto niya na makipaghiwalay, isusuportahan niya na lang yung mga anak niya, kasi daw, sa isip niya, wala namang magiging solusyon doon, tas ayaw niya mag-alaga ng mga special needs kids, hanggang sa mamatay siya. Ganun.
tas gusto niya na lang ilagay sa facility, alam mo yun, paglaki nila dahil there's no chance of independency daw, sabi niya. Kaya sabi niya dito, kahit mahal ko yung asawa ko, parang gusto niya nang makipaghiwalay kasi hindi niya kayang tiisin yung sitwasyon ng family nila with autistic kids. Tapos, nung sinabi niya daw sa asawa niya yung idea niya na ilagay na lang yung mga anak niya sa facility, hindi daw pumayag yung asawa niya. Dahil sabi nung asawa niya na babae, aalagaan niya yung mga anak niya hanggang kaya niya, hanggang mamatay siya, ganun. Kumbaga forever. So, feeling niya, dun lang sila naging parang yung decision nila or yung tingin nila sa buhay nagkaiba na. Parang nag-iba na yung priorities, naging magkaiba na yung priorities nila. Tapos, nandun siya sa part na ayaw niyang mag-take care ng mga kids na mayroong mental health problems or may autism or mayroong special needs sila na mga bata. Parang hindi niya daw kayang harapin. Kumbaga, ayaw niya. Kahit mahal niya asawa niya. Tapos wala na siyang patience, lagi na siyang galit, ganyan. Sira na yung mood niya lagi. Yun yung nararamdaman niya. So, ayaw niya man din iwan yung asawa niya mag-isa sa kakaalaga ng mga anak. Pero alam mo yun, itong asawang lalaki na to, nung mabasa ko yung post niya, magagalit ka kasi parang, naiisip mo yan? Parang ganun. So, iiwan mo yung asawa mo na nag-aalaga ng mga, meron kayong mga special kids. Hindi niya naman kasalanan yun. Walang may kasalanan, tapos ikaw exit ka lang. Ganun. Tapos, sa ibang part naman, kung iintindihin mo mabuti, hindi mo siya masisisi. Hindi mo siya masisisi na gusto niyang umalis, gusto niyang umexit, gusto niyang tumahimik yung mundo niya, ganun. Kasi, sa totoo lang, napakahirap mag-alaga ng batang may autism. Promise iba yung feeling ng iba. Hindi ka na makalabas, nakakalabas ka, pero hindi ka na makapunta sa lugar ng mga kunwari. Minsan mamimili ka ng restaurant, kung saan yung welcome yung mga anak mo, yung hindi pagtitinginan, yung hindi maiirita yung mga anak mo, or hindi ma-overstimulated or ma-overwhelm sa lugar, ganyan. Minsan yung mga ilaw, masyadong bright sa pakiramdam nila. So, iiyak yan. Hindi kayo matatahimik. Ganun si Primo eh. Tapos, sa family gathering, grabe. Talagang hindi ka makakapagsaya kasi babantayan mo sila. Not unless may mga nag-aaruga, may kasama ka na tunutulungan ka mag-alaga, magbantay. Yan, ganyan. Makakapagsaya ka. Pero ako, dumating na ako sa point na ayoko nang umattend ng mga family gathering or ng mga invites. Kasi, ang ending, parang pagod ako. Pagod ako talaga. Pagod kami mag-asawa. Pagod kami magbantay ng mag-say no Primo, no Zaire, no, ganon. Stop, ganon. Oh, narinig niyo. Ganon, kaya minsan gusto man namin magtagal sa isang event. Minsan talaga, pagod ka na lang eh. Pero alam mo, sa amin mag-asawa, ang maganda naman, ako talaga, naintindihan ko yung nagsulat, nung feeling niyang ganun, kasi alam mo, para sa asawa ko, ayoko siyang masyadong istorbohin. Na papahinga siya, tapos hindi mo naman mapigilan yung mga anak mo na
Ang gulo. Talon ng talon sa kama. Kung night shift yung asawa ko. Pero umuwi pa rin yung asawa ko. Kasi gusto niya makasama yung mga anak ko. Yung mga gano'n. Mga anak niya. Ayaw niyang ayaw niyang ayaw niyang umalis ng ayaw niyang umalis ng work. Kunwari, ayaw niyang umalis ng out of town work. Ayaw niyang tumanggap ng out of town work. Kasi ayaw niyang malayo sa anak ko. Mga anak namin. Kasi feeling niya nakakalimutan siya. Ganun. Kasi ako naman, minsan iniisip ko, sabi ko, kung nahihirapan ka na, supportahan mo na lang kami. Minsan ganun, naisip ko talaga. Kasi naiintindihan ko yung pagod niya. Naiintindihan ko yung hindi ka matawag agad ng daddy, ganyan. Hindi ka makapagsaya, ganun. Minsan hindi naman yun yung nilulook forward niya yung makapagsaya. Kahit alam niyang mahihirapan kami, lumalabas pa rin kami ng bahay, pinapasyal pa rin namin yung mga anak namin. Kahit mahirap. Kasi ayaw naman namin silang na-stuck lang sa bahay. Ikulong lang dito. Dito lang kami. Maalis pa rin kami. Sabi niya naman, hanggat buhay siya, alagaan niya talaga yung mga anak namin. Ako din, ganun ako eh. Ano ba yan? Sabi ko, hindi ako iiyak eh. Pero kagabi habang binabasa ko yung post ng taong yun, naawa ako sa kanya. Kasi kahit ayaw niya yung mga naiisip niya, nilalabanan niya pa rin. Tapos ang lakas na loob niya yung sabihin lahat na gusto niyang sabihin na nahihirapan siya. Pero ayaw niyang iwan yung mga asawa niya. Mag-isa. Ayaw niyang iwan. Pero yung iniisip niya, sabi ng isip niya, pagod na siya. Pagod na siyang, alagaan yung mga anak niya, ganyan. Hindi niya na gusto yung mga anak niya dahil may autism sila. Pero naisip ko yung part na yun para sa asawa ko na baka pagod na rin siya, gano'n. Minsan naisip ko yun eh. Kaya minsan, nasasabi ko nga sa kanya na supportahan mo na lang kami kung pagod ka na, alagaan ko tong mga to. Kung mamatay ako, gano'n. Hindi siya gano'n. Bait yung asawa ko eh. Minsan talaga, di mo mawawala sa isip mo na paano siya napaglaki. Paano siya napagwala ka na. Kaya, ayun. Pero pag nakita ko naman sila Temple Grandin, autistic yun eh. Temple Grandin, si Elon Musk, si Eminem. Yung mga sikat na autistic, okay naman sila. Alam mo yun, pumapag-asa ka. Kahit maging rapper na lang ako eh.
kaya magsalita na lang siya kung pag gusto niya na maging pastor, gano'n. Okay lang sa akin. Basta buhay silang kaya nilang buhay nila. Nawala. Pag nawala kami. Ultimo, isang salita nila ng mama at daddy, masaya na kami. Paano kaliit yun, diba? Sa ibang tao, nakukuha nila yung nang walang kahirap-hirap sa amin. Hinihintay namin kung kailan sila magsasalita. Hinihintay namin kung kailan sila willing sabihin yung isang bagay na hindi nila masabi araw-araw. Yung maliliit na achievements para sa iba, ang laking bagay sa amin. Makaihiga lang sa isang araw, makaihilog sa toilet ng isang beses. Parang gusto ko magpa-party. Hindi nyo alam yung ganong feeling. Maisuot lang yung shoes. Maisuot lang nila yung shoes nila, mag-isa nila. Kahit isang beses, saya na natin. Ganon. Kaya tatapusin ko na tong vlog na to dahil baka hindi na matapos, kakaiyak. Kaya, thank you for watching and see you on my next iyakan session. Sa internet talaga ako naiyak. Kasi gusto ko i-share. Kasi, pag dumating kayo sa point na ayaw nyo na, isipin nyo lang sino na lang ang mag-aalaga sa anak nyo. Kung hindi kayo, kung wala na kayo, di ba? Walang ibang magmamahal sa kanila ng kagaya ng pagmamahal nyo. Magtitiis. Wala. So, thank you for watching my iyakan session. At sana pagdasal natin na palakasin pa tayo ni Lord. Palakasin tayo araw-araw. Thank you. Bye.